Marami pong wala at ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Higit sa lahat, okay? Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen? Kagaya ng ating inawit kanina, anuman pagkakataon, anuman ang sitwasyon, we will find joy because we are in Christ. Amen? Okay, so salamat sa Panginoon. Pangalawa, salamat din sa ating head pastor, Pastor June, sa oportunidad na palaging ipinagkakaloob sa atin. Okay, so dako na po kagad tayo sa ating mapag-uusapan. I will start a series po in the book of Philippians, sa aklat ng Filipos. So, ito po ay panibagong serye na aking sisimulan. So, ang gagawin po natin ay tatalakayin natin yung buong aklat ng Philippians. At huwag po kayong mag-alala, hindi naman po mahaba-haba. At overview, dadaanan lang natin yung mga major ideas and themes, yung mga tema. Okay? So, chapter by chapter po tayo. So, ngayong umaga, chapter 1 ang ating pag-uusapan in the book of Philippians. Okay? Pero bago ang lahat, bigyan ko po muna kayo ng maiksing background o kasaysayan ng aklat ng Filipos. Okay? Historical background. Okay. Unang-una, meron tayong 5 katanungan nating sasagutin. Just to know the background yung Philippian church. Okay. Unang-una, sino po ba ang author? Sino po ang may akda, may sulat nito? Unang-una, sulat po ito ni Apostol Pablo. At kanino? Kanino ipinadala ang sulat na ito? Sa mga mananampalataya sa Philippi. Philippian believers. Pangalawang tanong, pakita natin, saan ito naganap? Philippi. Ito po ay syudad ng Macedonia. Modern day po ngayon ay Greece. Bansang Greece. Okay. Pangatlo, ano ba ito ang pag-uusapan natin? Philippian church was the first Christian church established in Europe. Kauna-unahang simbahang na itatag sa Europa. Philippians. Pangapat, kailan ito naganap? 49 to 51 AD. So malamang, most likely, 20 years after nang namatay si Kristo. At kailan naman ito naisulat? 61 to 63 AD. 10 years after naman niyang naitatag yung simbahang yun. Pinadalhan naman niya ng sulat. Pero bakit? Para saan ang sulat na ito? It's a thank you, pasasalamat, and encouragement letter para sa mga mananampalataya. Okay? So meron lang po tayong 4 na kabanata, 4 chapters. Simulan na po kagad natin. Chapter 1. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay The Joy in Christ. Ang kagalakan kay Kristo. Kayo po ba ay nagagalak na kay Kristo na? Sa anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi po tayong may kagalakan. Palakpan natin ating Diyos. Yan po ang kaisa-isang bagay na hindi mananakaw po sa atin. Kagalakan kay Kristo. Kapag ikaw po ay tunay na mananampalataya, lagi po kayong may kagalakan. Lalo na sa panahong ganito. Kalamidad. Alam niyo po, ang Pinoy naman po ay known for masiyahin. Hindi po ba kahit baha, bagyo, laging nakangiti? Pastor, ano ba ang pinagkaiba ng happiness sa joy? Anong pinagkaiba ng kasiyahan at kagalakan? Nais ko pong isipin na ang kasiyahan po ay nakadepende sa salitang happenings, pangyayari. Kung may masamang nangyayari sa labas, malungkot ka. So based outside, external, kung may pangyayaring kasaya-saya, ikaw ay masaya naman.
Ito ay emosyon o pakiramdam. Pero joy is different. Kaiba. It's more than a feelings and emotion. Higit pa sa pakiramdam o kasiyahan. Mas malalim. Kung ang happiness ay panglabas, nakadepende, ang joy naman, ang kagalakan ay nakadepende sa kalooban naman. Ano kayang kalooban nito? Ang joy ay bunga ng banal na Espiritu. It's the fruit of the Holy Spirit inside. Kaya ang isang tunay na mananampalataya, kaya niyang magalak sa Diyos. Sa kabila na nangyari sa labas. Ikaw man ay mamatayan, malungkot ka, pero alam mo sarili mo ikaw ay nagagalak. Dahil may Kristo ka sa buhay. Bunga yan ng banal na Espiritu. Amen? The joy in Christ. Now, pag-usapan natin, ano kaya yung joy o kagalakan na na-experience ni Apostol Pablo sa Philippians. Philippians chapter 1. Okay, so hatiin po natin sa 5 bahagi nang mas mabilis, maunawaan natin yung flow ng pinag-uusapan. Unang bahagi po ay ang pagbati ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Pangalawa, itinalakay na yung joy in partnership of the gospel. Kagalakan sa pakikipagtulungan, pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pangatlo, joy in suffering. Kagalakan sa pagtitiis, pagdurusa, at paghihirap. Pangapat, joy in life or death. Mamatay man o mabuhay ako, may kagalakan kay Kristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Panglima, our life application. So, 30 verses. Okay po ba sa inyo ang 3 oras? Habang inaantay ang bagyo. So, mabilis lang po ito mga kapatid. Ito lang po ay overview. Okay? So, may mga talatang bigyan natin ng diin at may mga talatang hindi ganoon naman. Babasahin natin. Okay? Simulan na agad natin, verse 1 and verse 2, pagbati ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Babasahin ko po primarily sa Tagalog para mas maintindihan ng lahat. Mula kay Pablo, kasama si Timoteo, na kapwa ko lingkod ni Jesucristo. Mahal kong mga banal na kay Kristo Jesus. Diyan saan? Saan daw po? Sa Filipos o sa Philippi. Kasama ng mga namumuno sa inyo at ng mga tumutulong sa kanila. Verse 2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang. Grace to you and peace galing sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. Amen? First thing we notice, grace and peace, pagbati, nagmula sa Diyos. Biyaya at kapayapaan hindi manggagaling sa atin. Nagmumula sa Diyos. Yan po ay pagbati ni Apostol Pablo. Tayo po ba ay binabati natin ang ating mga kapatiran? Biyaya at kapayapaan sa iyo. Kahit po nasa malayo tayo, kinakamusta po ba natin ang mga mahal natin sa buhay? Pero meron na po ba nag-chat sa inyo mga kakilala? Ang pambungad nyo kagad ay grace to you and peace to you. May ganun na po ba? Naranasan nyo po ba yan? O diretsong, kamusta? Actually, mas mainam ang pangbungad mo ay grace and peace to you. Pwede bang makahiram? May mga nagchat-chat po ba sa atin na out of nowhere, bigla na lang nagchat, nangangamusta. At ang kasunod ay utang. May ano ka ba dyan? Okay, grace and peace to you. Pagbati. Dapat ganyan po tayo kapag nagchat-chat po tayo sa ating mga kapatiran. Okay, sumunod. 3 kagalakan. 3 joys. Unang-una,
Simulan na po kagad natin, joy in partnership of the gospel. Kagalakan sa pakikipagtulungan, pakikibahagi ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Amen? Meron po ba tayong joy, kagalakan, kapag ebanghelyo ang pinag-uusapan? Okay, basahin natin verse 3 and verse 4. Sa Tagalog, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Maalala pa lang ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Philippi, nagagalak na si Apostol Pablo. Bakit kaya? Verse 5. Ito yung dahilan kung bakit nagagalak si Apostol Pablo. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula ng unang araw pa lang hanggang ngayon. Number one reason bakit nagagalak si Apostol Pablo. Dahil kayo, mga mananampalataya, ay nakikibahagi. Tayo po ba ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo? Bawat isa po ba ay bahagi ng pagpapalaganap ng magandang balita? O wala po tayong pakialam? Tingnan natin, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ano kaya ang ibig sabihin? In what way? Sa paanong paraan tayo nakikibahagi, nakikipagtulungan sa magandang balita? Sabi ni Apostol Pablo, mahal na mahal niya ang mga mananampalataya sa Philippi. Bakit? Dahil sila ay nagpapadala ng financial blessing o tulong sa kanya palagi. In chapter 4, sabi ni Apostol Pablo, kayo lang ang simbahan nang ako ay nagsisimulang mangaral. Makailang ulit kayo nagpapadala ng tulong para mabigyan ang aking mga pangangailangan. Mapagbigay. Hindi lang sa pananalangin, kundi sa pagbabahagi din ng salita ng Diyos at pagbibigay ng financial support. Yan ang mga ilan na dahilan na tayo po ay nakikibahagi sa ebanghelyo. Katulad po ng ating gawain. Tayo po ay nagbibigay, hindi po ba? Yan po ay bahagi ng pagpapalaganap ng magandang balita. Amen? Palakpakan natin si Lord. Each of us, bawat isa po sa atin ay may kabahagi. Maisip nyo man o hindi, pananalangin, isa po yan. Tayo po ba ay dumadalo ng prayer meeting? Tayo po ba ay nananalangin kahit sa bahay para sa ebanghelyo? Pagpapalaganap, kayo po ba ay nahihiyang ibahagi ang magandang balita? Yung pag-i-invite ay bahagi. Kung kayo po ay nahihiya, idala nyo po sa lugar na may nangangaral. Pagbibigay sa church, yan po ay in partnership of the gospel. Amen? Diyan po nagagalak si Apostol Pablo. Tayo po ba ay nagagalak? Nagagalak po ba kayo kapag nakapagbigay kayo sa church? Para masustain yung gawain. In verse 6, ano pa ang mga dahilan? Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos. One of the reasons, isa sa mga dahilan. Kanina, pakikibahagi. Pero ngayon, sabi ni Apostol Pablo, mas nagagalak ako sapagkat natitiyak ko, may katiyakan na ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain. There is an assurance na lahat ng ating gagawin ay may katiyakan. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ng Diyos. Sumunod, verse 7, Tagalog,
Dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay. Partakers of grace, kabahagi ng biyaya. Kapag ang inyong mga kapatiran po ba ay naiisip nyo, nagagalak po ba kayo na sila ay kabahagi ng biyaya ng Panginoon? Kahit nang nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. In partnership of the gospel. Pakikipagtulungan, pakikipagbahagi, sumusuporta sa magandang balita. Sa posisyon po ng mga pastor, lalo na si Pastor June, mas nagagalak siya kapag nakikita po tayo, nakikibahagi tayo sa gawain. Mahaba-habang panahon ang pinaglilingkod. At kapag tayo po ay hindi tayo nakikibahagi, ito ay nagbibigay sa kanya ng kalungkutan din. So sama-sama tayo. Especially now, in the next cycle, tayo na naman ay magsisipag. Magsisipag saan? Invitation, evangelism. So hinahanda na natin ang ating sarili sapagkat may gagawin ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Verse 8, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyo, sa inyong lahat, sa pagmamahal ni Kristo. Verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana. Ano daw po yung sumagana palalo? Yung pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Verse 9. Verse 10, para mapili niyong ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ganito lang po yan. Kapag tayo po ay nakaugat sa pag-ibig ni Kristo, meron po tayong spiritual wisdom. Meron tayong karunungan, spiritual na kaalaman. At ito ay nagbubunga ng matuwid na pamumuhay. At ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So sa lahat ng ating binabanggit, kagalakan ni Apostol Pablo, galing sa Diyos. Sa pakikipagbahagi ng magandang balita, nagagalak ang bawat isa. Amen? That is the first joy. Nagagalak si Apostol Pablo. It is fitting na malapit na ang ating cycle again sa pagbabahagi o evangelism. Excited po ba ang bawat isa? May gagawin na naman ang Panginoon. Verse 11, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Hesu Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Amen? Kapag tayo po ay na-born again, may bunga po tayo. At yan yung kagalakan. Next, joy. Joy in suffering. Bakit po kaya kagalakan sa pagtitiis, pagdurusa? In Philippians chapter 1 verse 12, sabi po dyan, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Pansinin niyo po. Bakit po kaya may kagalakan si Apostol Pablo? Sa pagdurusa, sa pagtitiis. Ano po nakalagay dyan? Dahil nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Yung suffering na tinutukoy ni Apostol Pablo ay yung pagkabilanggo niya. Amen? Kayo po ba, kapag kayo ay nakaranas ng mga kapighatian at pagdurusa, tayo po ba ay nagagalak? Ibinibigay ng halimbawa ni Apostol Pablo na kahit siya ay nakabilanggo, hindi ito maging hadlang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Amen? I want to give you the story
kung bakit naitatag ang Philippian Church. As anyone here, meron po ba dito na pamilyar kung paano nabuo ang Philippian Church? Kasi sabi dyan, si Apostol Pablo ay nabilanggo. Basahin natin yung verse 13. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Alam niyo ba mga kapatid na makailang beses na bilanggo si Apostol Pablo? Noong napadpad si Apostol Pablo sa Philippians Church or sa Philippi Church na matatagpuan sa mga gawa, chapter 16, Acts chapter 16. Here's the story kung bakit nagawa at na-found yung Philippian Church. Si Apostol Pablo, first encounter sa Europe, si Lydia. Isang negosyanteng babae. Sino po ang pamilyar kay Lydia? Si Aling Lydia. The first Christian believer or converted sa Christianity in Europe. Si Lydia in Acts chapter 16. Ano ang ginawa ng Panginoon? Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang maunawaan ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. What an amazing experience. Nung nangaral sa Apostol Pablo sa Philippi na lugar, binuksan daw ang puso ng isang negosyanteng babae, si Lydia. The first Christian sa Europe. Trivia. Amazing. At sabi pa doon, hindi lang si Lydia, kundi yung pamilya niya. At hindi lang yon, inalok niya yung pamamahay niya para maging gathering place ng gawain. The first established church. Hindi naman kasi building eh. Bahay-bahay lang. Congregation. So nag-umpisa sa pamilya. Tama po ba? Lagi nag-uumpisa sa pamilya. May isang tao nakakilala dyan at yung buong family ay makakilala sa Panginoon. Amen? Do we believe that? After ma-encounter niya si Lydia, na-encounter naman ni Apostol Pablo yung babaeng alipin na ang trabaho ay fortune telling. Ang negosyo niya ay manghuhula. Pero kinast out ni Apostol Pablo ang demonyo. Nagalit ang amo ng babae. Ipinakulong si Pablo. Illegal na pagkakulong. Yan yung kauna-unahang nabilanggo si Apostol Pablo. It's an overnight. Overnight lang po itong nabilanggo sa Apostol Pablo. Alam niyo po, ito yung sinasabi sa ating talata na hindi magiging hadlang ang pagkabilanggo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bakit? What's the next encounter sa bilangguan? The Philippian jailer. Naalala niyo po? Nung nabilanggo si Apostol Pablo, lumindol, nabuksan ang pintuan. Akala nung Philippian jailer nakatakas sila. And he was about to commit suicide. Dahil nakakahiya at mananagot siya. Pero sabi ni Apostol Pablo, don't harm yourself, nandito pa kami. Ano ang sabi nung Philippian jailer? Sir, what must I do to be saved? Ano po ang aking gagawin para maligtas? Maniwala kay Kristo at ikaw ay maliligtas at inyong buong pamilya at sambahayan. Philippian jailer and his family. Remember, Lydia and her family. Philippian jailer and his family. They are the first kauna-unahan mga mananampalataya sa Europa. Amazing. Hindi po ba kamangha-mangha na kahit nakakulong si Apostol Pablo, ginamit yun ng Diyos pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's the story
ng Philippians. And over time, nandun na ang mga elders, mga kapatiran, dumadami na. Syntyche, Euodia. Sabi ko nga, si Syntyche at si Euodia ay parang si Sister Marisa at si Elder Lilet. Nang nakakulong sa Apostol Pablo, nabalitaan niya nag-away yung dalawa. Nabalitaan ni Pastor June, nag-away si Elder Lilet at Sister Marisa. Nagpadala ng sulat. Bahagi yun ng dahilan. I want to thank you guys for being a partner of the gospel. At the same time, sumusulat ako para sa unity, pagkakaunawaan ninyong dalawa. Chapter 4 in Philippians, mababasa. Kay sumunod na talata. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya. Kanina, isa sa mga nagbibigay ng kagalakan ni Apostol Pablo ay naipangaral ang magandang balita. At hindi lang yan, lalo pang tumibay ang mga mananampalataya. At lalo pang lumakas at tumapang ang loob, maipahayag ang magandang balita. Amen? Tayo po ba ay nakaranas na kapag tayo po ay nakaranas ng kapighatian, pagdurusa, tayo po ba ay nanghihina o mas lalong tumatapang? Verse 15, ano pa yung mga dahilan? Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagliksahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. And this is true. Sa pangangaral ng magandang balita, meron po talagang nangangaral na tapat at meron namang may personal na interest. May dalang inggit, may dalang sariling motibo. Verse 16, sabi dyan, nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. 17, ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Verse 18, ano nga, kahit sa anumang paraan, maging pagkukunwari o katotohanan ay ipinapahayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, ako'y patuloy na magagalak. Ibig sabihin, sa anumang motibo, ultimately may pangaral ang magandang balita. At yan ay magagalak ako. There is joy in suffering. Kahit tayo dumadanas ng mga paghihirap, lagi po tayong may kagalakan kay Kristo. Hindi po tayo nakadepende sa mga nangyayari sa labas. Amen? Do we believe? Tayo po ba ay naniniwala na nagagalak tayo kahit na maraming pagsubok? It's very interesting. Ang isang mananampalataya ay nakukuha niyang magalak kahit siya ay namatayan. Magtataka yung mga kapitbahay, makakilala mo, parang wala lang nangyari ah. Ano bang meron? Yan ay isa sa mga patunay na nasa iyo ang banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit is joy. Kahit anong suffering, it doesn't have to be imprisonment. Hindi kailangan mabilanggo ka para lumaganap ang Ebanghelyo. Hindi kailangan mabilanggo ka para maranasan mo yung paghihirap. Maraming klaseng paghihirap. There are million ways of suffering. But napansin nyo ba mga kapatid, nung ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay may kagalakan. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Joy in Christ. So kanina, joy in partnership of the gospel. Pangalawa, joy in suffering. Tonight, maybe tomorrow, makakabalita na naman tayo ng mga namamatay. Nakatakda.
dahil sa kalamidad. Maaring may mga mahal sa buhay tayo nasa probinsya. Mga kamag-anak, mga kilala na maapektuhan. Matatagpuan kaya nila yung kagalakan kay Kristo? Think about it, mga kapatid. Napakasaglit lang ng buhay. Can they find joy in Christ sa kabila ng pangyayari? Imagine, napakahirap. Yung pinaghirapan mong bahay, tinayo, 30 years. Yung mga napundar mo, isang iglap lang. At masaklap pa dyan, hindi lang yan yung mahal mo sa buhay na matay. Napapanood mo sa TV, social media, maiiyak ka rin. Matatagpuan kaya nila yung kagalakan kay Kristo? O susumpain nila ang Diyos? Think about it. Hindi lang sa kanila, sa atin. Kapag dumating ang mga ganitong pagsubok, matatagpuan kaya natin yung kagalakan kay Kristo. Kapag tayo naman ay nakaranas ng ganito. Apostol Pablo reminds us a thank you letter, hindi lang sa Philippi Church o sa Philippian Church, but sa atin mga mananampalataya. And encouragement na kahit anumang sitwasyon, pagkakataon at panahon, may kagalakan kay Kristo. He reminded us, hold it firmly, panghawakan natin. Amen? Let's move on. Verse 19, joy in life or death. Kagalakan na ako ay mabuhay o mamatay man. How many of you takot mamatay? Ilan sa inyo ang takot mamatay? Marami sa atin hindi takot mamatay. Marami sa atin takot sa paraang mamatay. Hindi naman, lalo na kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka takot mamatay dahil may kagalakan ka na kahit ikaw ay mamatay, kay Kristo ka. Amen? But sometimes, perspective ng tao, takot ka sa paraan ng pagkamatay. Sakit, cancer, dialysis, yung magdurusa ka pa, yun yung nakakatakot. And some of us, testimonial, no? Sister Emily, I'm so happy, nagagalak ako kapag nakikita si Sister Emily sapagkat kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. She went through yung trials na yon. Natagpuan niyo po ba ang kagalakan kay Kristo? Palakpakan natin. Kagalakan kay Kristo kahit may suffering. And I'm sure some people would say na mas mainam na mamatay na lang ako kaysa naman pagdaanan kong mga ganito. Amen? But they can still find joy. Napakaganda. Joy. Okay, sa Tagalog, dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga panalangin niyo at tulong ng Espiritu ni Jesucristo ay makakalaya ko. Ano kaya ibig sabihin na makakalaya ko? Remember, ang context, nasa bilangguan si Apostol Pablo nang sunulat ito. Sabi niya, kung makakalaya ko, ibig sabihin, mabubuhay pa akong mga ngaral. May papalagan ko yung magandang balita. Kung hindi ako makalaya, matapos yung trials, execution ang kasunod. Ano yung execution ng government? Kamatayan. Kaya ang konteksto, sa verse 20, basahin natin sa verse 20, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya. Kundi tulad ng dati, ano kaya tulad ng dati? Minsan nang nabilanggo sa Apostol Pablo, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay mapaparangalan si Kristo. And ito yung famous verse. Do you know what is the famous verse? Verse 21. Pakita natin. For me, to live is Christ, to die is gain. Sa Tagalog, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo.
At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Sa madaling salita, kapag namatay ako sa bilangguan, hindi ako makakalaya. Makakapiling ko si Kristo. Kapag makakalaya naman ako, mabubuhay ako mangangaral. So, either way, panalo ang sitwasyon. Nagagalak ako, it's either life or death. Mabuhay man o mamatay. Kapag mabuhay ako, maipapalaganap ko yung ebanghelyo para sa inyong kapakanan. Para sa inyong paglago. Kapag namatay naman ako, kapakinabangan sa akin, makakasama ko ang Panginoong Hesukristo. Either way, panalo. Sa atin, mabuhay man ako, kabahagi ako ng SNCC family at sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Sa anong paraan? Pagbibigay, pananalangin, pagtulong, para for the advancement of the gospel. Pero kung mamatay man ako, kapakinabangan pa rin sa akin, makakasama ko ang Panginoong Hesukristo. At kasama mo ang Panginoon, you have everything. There's always a reward. May gantimpala. At hindi lang yan. In the book of Philippians, your body, my body, will be glorified, mapapalitan. Amazing. Amen? Kapakinabangan. So joy in life or death, there's always joy, kagalakan. And I hope, bago pa dumating yung bagyo, malakas na bagyo, mabasa nila ang salita ng Diyos. Masumpungan. Kung hindi paligtas na way, maligtas sila. At kung sila ay ligtas na, masumpungan ang kagalakan na ito. Mabuhay man o mamatay, may kagalakan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Verse 22, tuloy natin, kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. Ano yung mabubuting bagay? Para sa inyong kapakanan, pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Alam niyo po, ako kapag kausap ko sa Elder Cat, everyday, lagi kong sinasabi yan. Patungkol sa kamatayan, magagalak ako. Wala nang may offer ang mundo na maaagaw yung atensyon sa atin. Bakit? Ano pang may alok ng mundo? Kayamanan? Material? Hindi mo madadala yan. Mamamatay ka rin. Walang may alok ang mundo kumpara sa inaalok ng Panginoon. Amen? Kagalakan. Kayong focus natin sa kay Kristo lang. Verse 23, sabi dyan, nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw. Gusto ko sanang pumanaw. Gusto ko na sanang pumanaw. Bakit may ganitong pag-iisip si Apostol Pablo? Hindi dahil negatibo siya. Hindi dahil ayaw na niya sa mundo dahil puno ng pagdurusa. Hindi yun ang motibo niya. Ang motibo niya ay makapiling ang Diyos. Wala namang may alok ang mundo na mas matibay pa dito o mas maganda. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti para sa akin. Verse 24, sabi diyan, pero kailangan kong patuloy na mabubuhay. Para saan? Para sa kapakanan ng mga mananampalataya at sa mga tinatawag pa ng Diyos. Amen? Verse 25, dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago. Matulungan saan? Lumago sa Panginoon. Sa inyong pananampalataya at maging maligaya sa pananampalataya. There's joy. Amen? 26. At kapag nakakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Palakpakan natin ng Lord. So anumang pagkakataon, panahon at sitwasyon, pupurihin natin ang mabuting Diyos.
Kagalakan. Now remember this mga kapatid. Ito po yung kaisa-isang bagay. Marami ang ipinagkaloob ng Diyos na hindi maaagaw. Iyon yung kagalakan. Kahit anumang sitwasyon mga kapatid. Uulitin ko, kahit anumang sitwasyon, may kagalakan kay Kristo. Verse 27. Life application. Mabilis. And we're done. In verse 27a, meaning sa unang bahagi ng talata, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Kaya't mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Ano ba ibig sabihin ng mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo? Binanggit na Apostol Pablo. Pakikibahagi sa magandang balita. Tayo po ba ay namumuhay? Ipinapamuhay po ba natin na tayo ay kabahagi at nakikipagtulungan? Dapat nating maalala, mga kapatid, ang bagay na ito. Kung gusto nating mamuhay sa paraang karapat-dapat, makibahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita. Pangalawa, not frightened in anything by your opponents. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Kapag kayo po ba ay nagpapalaganap ng magandang balita, nakaka-encounter po ba kayo na tinutuligsa kayo, kinukutya, kumakalaban sa inyo, kahit pamilya? Huwag kayong matakot. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Philippian believers, huwag kayong matakot sa persecution. Kung sino man dumating sa inyo, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban. Sapagkat, anong sabi ng salita ng Diyos? Natitiyak ko na ang sinimulan ng Diyos, mapapanatili at tatapusin. May katiyakan. Amen? Number 3, let us live out the privilege of faith and suffering for Christ. Sa Tagalog, ipamuhay natin ang pribilehiyo ng pananampalataya at paghihirap para kay Kristo. Don't you know, mga kapatid, na ang faith ay gift? Privilege. Binigay, hindi mo karapatan yon. Don't you know na ang paghihirap din ay gift? Kaloob din ng Diyos. Philippians 1:29. Hindi lang ang pananampalataya ang ipinagkaloob sa iyo, pero alang-alang kay Kristo, ipinagkaloob din ang pagdurusa at paghihirap katulad ni Kristo. Kaloob ang dalawang bagay. Working hand on hand. Laging magkasama. Kaya po sa isang tunay na mananampalataya, imposible po na wala kang pagdaraanan na pagtitiis, paghihirap. Meron po yan. Pero sa kabila niyan, encouragement na Apostol Pablo at sa atin, magagalak tayo kay Kristo. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Here's the big idea. The big idea, sabihin natin, basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. To live or die, my joy is in Christ for the advance of the gospel. Sa Tagalog, mabuhay man o mamatay, kay Kristo ang aking kagalakan para sa ikalaganap ng Ebanghelyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli ko pong ipinapaalala, mga kapatid, na sa anumang panahon at pagkakataon, huwag tayong sumuko dahil may Kristo tayo sa buhay. Tayo manalangin. Aming Diyos, Ama, salamat po sa pagpapalakas ng loob po sa bawat isa. Salamat sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon. Tunay na dakila ka, O Diyos.
Tunay na makapangyarihan ka sa anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, anumang panahon, Panginoon. Nalaman namin ang mga mananampalataya sa Philippi. Nalaman namin ang sitwasyon na Apostol Pablo during that time. Pero natagpuan nila ang kagalakan, Panginoon. At ganun din po sa amin, more than 2,000 years, ay naranasan namin ang kagalakan, Panginoon. Salamat dahil ito pala ay kaloob mo. Pinagkalooban niyo po kami, Panginoon. Ito ay bunga ng banal na Espiritu. Salamat, panalangin po namin ang bawat isa dito, Panginoon. Mga kapatid namin na kahit wala dito, nasaan man sila, Panginoon, matagpuan ang kagalakan sa inyo. Pag-iingat, mga pangangailangan, Panginoon, ay matugunan. Mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na nasa probinsya. Anumang lugar o sa amang lugar, Panginoon, matagpuan nawa ang kagalakan sa inyo. Salamat at sa pag-uwi namin ay punong-puno kami ng inspirasyon na makibahagi at makipagtulungan sa magandang balita. Ang lahat ng bagay na ito ay sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. Sa pag-uwi namin ay punong-puno kami ng kasiyahan, kagalakan ng mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin na may mataas na pagluwalhati sa inyong pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you.